So hi guys, for this episode, ibahin naman natin. Let's answer your common asked questions on my YouTube channel. Because most of the viewers are not yet subscribed to my YouTube. And then, subscribing guys would really make my community grow, and I'll do my best to answer and to help anyone who is struggling with their internet connection. So first things na meron tayong mga tanungan dito is let's open up. By the way, this is a new phone, a Huawei Pura 70 Pro. Right. 512GB. So this is just one of the December perks. So let's dive in. Magkano po ba yung monthly ng Globe Prepaid Fiber? The monthly cost is 699 pesos or 700 pesos. Wala siyang monthly, yun yung 30 days na load. Decide na kung hindi kayo makaka-afford ng 699 pesos is pwede kayo mag-avail ng 15 days in which 399 or 400 pesos. And then, kung ayaw po pa rin, pwede kayo mag-avail ng 7 days or 199 pesos. Pero kung gusto nyo talagang makatipid, the 699 pesos for 30 days is good enough. Stable po yun for 50 Mbps na internet speed. Then, sa 50 Mbps, ilang device pa yung mga ka-connect? According to the website, you're up to 6 devices. Pero, only po yun. Yung 6 device is mag-share lang yun ng 50 Mbps. That's why they're expecting na kung 50 Mbps, 6 device, then nag-stream kayo lahat, nagpe-play ng games para mas maganda yung customer experience or hindi kayo nakaka-experience ng lagging sa internet. So yun yung first na tanong. Sir, good PM from Ariel Gamos. Globe Fiber po ako. Na-reset po namin yung modem. Same pa rin yung name, tapos cannot connect. Pag ni-reset nyo yung modem, ibig sabihin na delete yung mga configuration sa configuration ng modem. In which kailangan nyo kasi, dalawa kasi yan merong PPPoE na kailangan yung i-encode ulit yung username and password para makabalik yung internet nyo. In which kung hindi nyo naman kayang i-reconfigure, mas maganda na i-report nyo na sa Globe One app para matulungan kayo ng technician para ma-restore yung internet connection nyo. Mas madali kasing mag-request ng technician kaysa kayo pa yung mag-study or mag-reconfigure ng modem. Kasi maraming challenges yan. First is yung password, yung admin password ng modem, in which shinare ko sa ibang video. Unfortunately, nag-update ng firmware. Kaya hindi na na-update yung mga configuration or admin password. Okay? So, yun yung katanungan. Pag na-reset nyo talaga yung modem, ibig sabihin, nilong press nyo yung reset sa likod. Yun, back to factory settings po yun. Ibig sabihin, na-delete yung configuration. Kung naka-IPoE naman kayo, okay lang siya ma-reset considering that na magko-connect pa rin. So, yung internet na indicator sa light, okay yan dapat. So, magkakaroon ulit kayo ng session. As long as hindi nag-red yung LOS, pwede kayong ma-recover ng internet connection. So, yun yung mga question. So, ito, about sa MAC filtering. Bali, lahat po ba na device namin need i-whitelist? Sa store po kasi namin, in-scan lang tindera namin yung QR code ng paglo-load para makakonect siya. For the whitelisting naman, kailangan nyo ng known device na i-register. Para po yan, yung router mismo, if nakakita na ng MAC device, ng cellphone, yun, aside sa password, MAC yung authentication. Make sure, kasi meron ding mga phone na naka-enable yung randomized na MAC. Kaya, yun yung isa na kailangan yung i-disable kung mag-MAC filtering kayo. Baka the next time, nakakonect kayo,
The second time, hindi kasi nagbago yung MAC address. Ni-randomize automatic ni Android. Special features ni Android or ni iOS, mag-randomize ng MAC address. Security feature na rin yan para hindi makita ng the same LAN yung mga MAC address nyo and makopya. Kaya isa yan sa pinaka-importante, doing MAC address whitelisting. Pag sinabing whitelist, lahat ng device na gusto nyong i-connect dun sa router na yon, kailangan nyong i-enroll. Ibig sabihin, kung hindi naka-enroll sa whitelist, hindi siya makaka-connect kahit sakto pa yung password niya. Kakaroon niya ng connection error. Okay? So, for the next question about naman sa band steering. Safe po ba i-disable yung band steering through phone or laptop lang? Wala po akong LAN cable na parang congested pa kasi yung Wi-Fi namin. Hindi po stable yung ping sa online games, gusto ka sana ihiwalay. Disabling the band steering, kung iba-iba, mas maganda talaga yon kasi mas makikita mo kung saan band yung nakakonect. Kasi pag naka-band steering ka, merong tendency na magpiping-pong yan ng 2.4, lilipat ng 5 GHz, 2.4. So, sa case ko, hinihiwalay ko talaga sila. Kasi meron mga device na hindi capable mag 5 GHz na Wi-Fi. Kaya sila, pinapakonect ko sila sa 2.4. Kung safe ba disable, safe naman, make sure lang na yung unahin mo yung 2.4 na Wi-Fi name and password. Para kung ma-disable na, ma-separate mo na, alam mo yung Wi-Fi name tsaka yung password. One at a time. Then, connect ka ulit sa 2.4, i-reconfigure mo yung 5 GHz. Or the other way around. Unahin mo lang yung isa, make sure to configure the password. Kasi yun yung kadalasan nagre-reklamo sila. So, password first, then yun. Okay? So, that's answer the Wi-Fi band steering. Okay? So, ito. Wag Globe Prepaid Fiber. Yung experience niya, comment naman to. Mas maganda pa rin yung prepaid namin. 10 kaming gumagamit, mabilis pa din naman. Siyempre, kasi naka-fiber optic cable po siya, then naka-connect kayo sa 5 GHz, okay na okay yung G-Fiber prepaid. As long as yung internet nyo sa bahay, naka-fiber na, mas okay yung customer experience kumpara sa wireless. Okay? So, ito naman. Question about the Globe Prepaid Fiber. Wala po bang ibang babayaran bukod sa installation fee? Like yung cable na idadaan nila mula sa linya ng poste papuntang bahay nyo. Si The Joker. So, yung babayaran nyo lang na one-time installation is $999 as of this. So, bayad ka lang nun, kasali na yung modem, yung cable, na certain length, around 300 meters ata yung standard from NAP papunta sa bahay nyo. Excess of that is pag-usapan nyo na with the installer kasi meron din silang binabayaran na excess or long span. And hindi rin siya advisable pag more than ganun na kasi yun, mahirap yun i-maintain. Mas mataas, mas mahirap yun pag naputol. Mahirap siya i-trace. Kaya yun. Yun yung nakasagot. Sana regarding sa G-Fiber installation. So yun, magkanong babayaran? $999 lang or 1,000 pesos. Make sure to enroll it online. Use my promo code para additional 7 days. Alright, na internet. So ito naman, sa ZTE F670L na router. Mali ata sinabi mo, ang pangit ng router na to. Walang bandwidth control. Walang bandwidth control. Basic na router, binibigay ng ISP. Siyempre, kasi yung bandwidth control, special features na siya. Kung gusto mong magkaroon ng bandwidth control, bumili ka ng router na sarili mo. Kasi, hindi mo naman yan ma-expect sa ISP. Kasi, bakit? Ibibenta mo ba yung bandwidth mo? Kaya gusto mo ng bandwidth control? So, yun. Basic na features ni router na ISP, hindi siya kasali sa features na yan. Paano?
Nagtanong pa, paano yung bandwidth control nito? Gusto ko kasing hinaan internet LAN 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, meron siyang binibenta kasi LAN 1, 2, 3, 4. Si Stellar Hunter 3430. Siya yung nagtanong regarding dito. So, I cannot vouch na meron siyang bandwidth control kasi basic router yan. Kung gusto mong magkaroon ng bandwidth control, bumili ka ng other router na mas mahalaga, mas mahal kasi meron niyang feature. Kailangan rin yan ng mataas na specs when it comes to mga ganun na features. Microtech, pwede, TP-Link, yun, pwede kang mag-bandwidth control nun. Or, i-control mo lang sa 100 Mbps. Hindi mo na kailangan. So, yun. About sa ano naman yun, ZTE 670 na PLDT router. So i-mix ko na yung question dito. Ito naman is for the drone. Everything to know about Philippine drone. I'm planning to buy an Air 3 sa Hong Kong, my first drone. I'm just wondering if still need to involve Kaap so I can fly my drone here in the Philippines. It's just hobby to take aerial videos of my family. I read most of DJI drones, minis, airs, and Mavics don't actually really need. In terms of Mavic Air 3 or the DJI series, hindi naman siya kailangan ng license or no need. As long as you're not involved in commercializing your drone footage. Kasi yung iba, naghihingi sila ng drone pilot license when they're asking for the aerial footage. Kaya yun yung advantage when you're a drone pilot na license by Kaap. Pwede mo kasi siyang i-vouch na yung license mo is eto, pwede ako mag-shoot dito kasi I have the license, I have undergone sa training, and yun, meron kang authorized civil aviation permit. Kailangan mo rin ng permit aside sa license. Yun, may ibang lugar. So, yun yung katanungan. Alright? So, yun. Follow-up question na. Might as well ask if there's any official document that I can print out my drone laws, Philippines, just in case some ignorant enforcers to enforce laws while used or not used in the drone. So, yun. Unfortunately, yung drone implementation law dito sa Philippines is not yet that strict. Kaya yun. Yung ano lang namin is dapat safety first. Huwag mong ialanganin yung buhay ng iba dahil gusto mo lang magkaroon ng drone na footage. Kasi mahirap po yun. Medyo risky rin sa drone pilots yun. Kasi kung ikaw wala kang license na gusto mo tapos na-disgrasya, sinong mananagot? Hindi ikaw pa rin. Kaya don't take the risk. Hindi worth it yung risk ng buhay ng ibang tao dahil gusto mo lang ng isang drone na footage. Okay? Safety first. Think of the other's safety. Kahit banggain mo yung eroplano, yun, safe. Keep your drone safe. Huwag mong i-risk yung buhay ng ibang tao. Mas importante pa rin yun. Kaya, yun yung mga challenges ngayon kasi mahirap yung drone law implementation. Although, maybe next year, yun, pahirapan na. So, yun. Yun yung mga katanungan. Alright. So, MAC filtering. Ano po ba yung ibig sabihin ng enable, disable sa baba? Kasi gusto ko po rin may hindi makakonect. Need pa i-enroll yung device or wag lang po. Pag sa MAC filtering, whitelist means enroll lahat ng device na gusto mong mag-connect. So, from the list pa lang, aware ka na ilan na yung pwedeng mag-connect. So, meron din siyang limit na MAC enrollment. Kaya choose wisely or buy another third-party router na kayang mag-expand yung list. Okay? So, that's another questions from MAC filtering. So, yun. Ito naman. Globe Prepaid Fiber. May piso installation po yan ngayon. And mismo ako nag-apply. Mabilis naman siya. Walang lag. Yes. Pag naka-fiber po kayo, mas maganda yung customer experience kumpara sa LTE or sa 5G.
Kasi mas direct siya yung fiber sa border network gateway. Mas mabilis yung data stream. Mas maganda yung experience. Mas madali mag-upload. Unless, compare mo yun sa 5G na yung advanced na talaga. Pero in terms of fiber, ito pa rin yung cheapest and yet the best internet services sa buong mundo. Yung fiber na technology compared sa wireless. So ito naman, question from ZTE, PLDT. Sir, good PM. Same pa din SSID 1 and ilagay MAC or MAC, 1 MAC lang per SSID. Yung MAC filtering, ibabind mo yan sa SSID para makapag-connect. Okay? So, ganun lang yung mga questions or kailangan mo MAC filtering, isang whitelisting lang yan, i-enroll mo yan sa SSID para ma-allow. Meron din kasi akong experience na may MAC filtering pala sa wireless, may MAC filtering rin sa wired. Kaya ganun yung experience. Okay? So yun, ito pa. Paano mag-setup ng Wi-Fi? Merry Christmas po. Yung GFiber prepaid po ba natin ay govern ng Fair Use Policy? Ano po yung limit? And kailangan po ba ma-trigger yung FP para sa Globe GFiber prepaid? As of now, yung 50 Mbps, aside sa 50 Mbps na GFiber prepaid, meron din tayong 100 Mbps. Meron na siyang option, punta ka lang dun sa GCash app or Globe One app. Pag mag-load ka, meron ng choices kung ilang MB yung i-avail mo. Depende pa rin yan. Okay? So, napakaganda ng GFiber prepaid doon. Okay? So, yun. I guess, in terms of fair use policy, sa ngayon kasi, hindi na tayo download era eh. Dati, pwede ka mag-download ng torrent. Yun, napakaraming mada-download. Pero ngayon, more on streaming na. Kaya unlimited. Kaya tinatawag nilang unlimited. Kaya unli download na rin yan. Kahit ilan yung mada-download mo. As long as 50 Mbps yung bandwidth mo or i-avail mo yung 100 Mbps. Huwag ka nang mag-alala sa fair use policy. Kaya yung mga nagpipis Wi-Fi, hindi na sila nagwo-worry. GFiber prepaid na lang linaload nila. Okay na rin. By the way, for this episode, sana meron kayong mga natutunan. So, eto lang muna. And keep the questions coming sa baba. Kasi gusto ko rin ma-challenge dun sa mga tanong nyo. Okay? Then, see you around guys. And hopefully, you subscribe to this channel para mag-grow na rin yung community natin. Maraming salamat and see you. Yeah.